Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence. Delikado daw na mababasura ang impeachment ni VP Sara kasi delikado itong hindi makakuha ng 1/3 votes ng mga kongresista. Kasi ang mga kongresista ngayon ay nagmanman na kung ano ang maging epekto nito sa kung boboto sila ng impeachment ni VP Sara. Baka hindi na sila makakaupo sa kanilang posisyon, lalo na sa NCR na malakas si VP Sara, sa Visayas at saka sa Mindanao. Yan mga kabibig. Kahit sinasabi natin na yung iba ay pwedeng i-vote buying, pero kahit alam na ng tao, pagod na ang mga tao, every now and then may mga baha at pinapakita ang mga flood control projects na, ay nako, sobrang minamadali, mga kabibig. The nature already helps the Filipino people para bumuka ang kanilang mga mata, magising sa katotohanan na pinapaasa-asa lang tayo ng mga kongresistang ito, gagawa ng project pero substandard. Galit na ang kalikasan kaya hinampas tayo ng katotohanan. So, ito nangyari na ngayon, it's an eye-opener to all of us na dapat mag-elect tayo ng politiko na talagang para sa bayan, para sa bayan ng Pilipino at lumalaban sa pera ng taong bayan. Hindi lumalaban na isisilid sa kanilang bulsa at manahimik at ikurakot-kurakot nila. O ayon dito kabibig i-share ko sa inyo may share ako sa inyo na bangayan ngayon social media kung saan itong mga akbayan, di ba si VP Sara nagsalita na na politically motivated, walang laman yung impeachment nila. Ito sinupalpal ni Representative Eli Santiago, i-share ko sa inyo kami, Vic. Baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko to. Ito na, nagsupalpala na ang mga kongresista. Representative Eli San Fernando versus Rafaela David, Akbayan President. Pero itong Akbayan President na ito, hindi ito makaboto mga representative lang sa Kongreso. Ito na. Pero pagdating sa plenaryo, impeachment complaint against VP Sara Duterte, ang aking tansya ay hindi makakakuha ng 1/3 na suporta mula sa members of the House dahil lahat ay nag-iisip na ng kanilang mga political career sa 2028. Of course, they have to save themselves. Naramdaman na nila yan noong 2025. Maraming mga politiko noon sa 2025 tumakbo, natalo. Di ba? Pero sabi naman ni Rafaela David, with all due respect po kay Congressman Eli, we are looking at the bigger picture. And the bigger picture here is that people deserve accountability. Kailangan po marami natin ang pananagutan. Dahil focus kayo kay VP Sara. How about yung mga flood control project anomalies ng mga congressman? Hindi nga kayo nagsalita. Tahimik nga kayo. Sila sa Honduras nagsalita ba? Dapat sana dito pinapakita ng akbayan na hindi sila unfair. Parang selective kayo. Yung maraming kongresista ang pinangalanan ng mga diskaya, nagsalita ba kayo? Tahimik kayo. Martin Romualdez. Isiniwalat ni Zaldico, si BBM, si Sandro, si Liza Marcos, si Martin Romualdez. Nagsalita ba kayo? Hindi. Kasi takot kayo kay BBM. May maleta ba? Yun ang tanong ng mga netizens. So, ito yung nakikita ni Mr. Eli San Fernando. Pero sinagot naman siya ni Rafaela David na accountability na naman. Hanggang kailan kaya yung word accountability and what does accountability means to all of you? Selective lang ba? Target ba nyo si VP Sara? Talaga mga iniisip nyo. Pero ito kabibig may share ako sa inyo na pwedeng yung sinabi ni Representative Eli Santiago ay pwedeng maging totoo. Bakit? I-share ko sa inyo ang nalaman natin at napakinggan natin. Ito ay si Mr. Charita 2.0. Impeachment ni VP Sara malabo na daw. Let's listen to this one. Bakit? Inamin ng isang congressman na mukhang nag-aalangan na. Yung iba na bumoto o pumirma
Ulit kagaya ng Nagpaalam karaan, na. di ba? May mga pumirma para ma-impeach si VP Sara. Ngayon, nag-isip-isip na sila. Dahil nga naman, malapit na ang 2028 at kung si VP Sara ang maging Pangulo, lagot ang mga buhaya. So ito, panoorin natin ang video at mamaya-maya, sabay-sabay po natin panoorin ang bagong pahayag na inilabas ni VP Sara Duterte. Ito, ang sabi po ng isang congressman na umamin na mukhang alanganin. Kay Vice President Sara Duterte, looking back with the decision of the Supreme Court, pwede pa rin ba sabihin na na-impeach siya o dahil null and void yun, never siyang na-impeach ng House? Okay. Ang sabi ng Korte Suprema, void ang aming pinirmahang one-third impeachment complaint. So never siya na-impeach, technically speaking. Sa palagay mo ba ay may impeach the second time around ang Vice Presidente? Ito na. Sa ngayon, I do not see an impeachment process going through a one-third endorsement process. Bakit? Hindi ko nakikita. Tanggapin natin. Nagdamdam ang mga miyembro ng Kongreso sa pagbasura ng Korte Suprema. The confidence in the House is different right now. And the impeachment complaints against Vice President Sara right now have already been filed, and it was endorsed by one or two members of the House of Representatives. Siguradong dadaan na yun sa committee pa. Pakinggan na lang natin kung ano ang mga aligasyon na ilalatag nila, and we will take it from the deliberations of the Committee on Justice. Actually, ang interesting point doon is sabi mo hindi dadaan sa one-third ngayon. Ano ibig sabihin doon? Marami kang kabaro, marami mga congressmen and women na nagtatansya din. Naninimba kasi malay mo, ito nga ang magiging presidente sa 2028, alam na di sa yung loyalty, di ba? Alam na this, yun nga. Siyempre, kung ikaw yung balimbing na kongresista, mag-isip ka na. Kasi 2026 na. Hindi makakalimutan ng taong bayan, lalo na ang taga-suporta ni VP Sara, kung sino man ngayon ang papabor or yung pirmahan ba na ipa-impeach siya sa Kamara. Yes, of course, kabibig. Si Marcos, malapit na matapos ang kanyang termino. Wala ng power si Marcos. Si VP Sara, posible pang makakuha ng 6 na taon na maging presidente at magkaroon ng power. So mag-isip-isip ang kongresista kung pipirma ako at si VP Sara ang manalo, anong mangyari sa akin? Meron bang budget kaya maibigay sa akin? Baka magnganga ako, baka isa ako sa mga tao na na hindi makalapit sa presidente sooner sa 2028 or walang connection sa presidente. Mahirap yan pag walang connection. Mahirap yan pag dinededma ka ng presidente. Mahirap yan pag walang pakialam ang presidente sa'yo. Kasi sinabi ni VP Sara, kung ang aking ama sa mga basher, sa mga nagtraidor sa kanya ay parang ipinalangin na lang niya, ako hindi. Babalikan ko silang lahat. Yan ha. It's time for me to go back na ba? Yan ka, bibig. So mag-isip-isip na ang mga kongresistang yun talaga as in super duper. Pag-isipan nyo kung boboto ba kayo para sa impeachment ni VP Sara or hindi. Kung for example, VP Sara ma-impeach, meron pa namang pulong at baste, mas delikado yun, mas malakas yun, at mas matapang yun. Diba ka, bibig? Ito. Posible daw na may gusot na naman sa impeachment complaint na inihain nilalaban kay VP Sara Duterte. Ay, ang hain-hain kasi, make sure alam nyo ang batas. Alam nyo kung paano tatakbo ang batas, mga kabibig. Ito kabibig, ibabalita ko sa inyo ha. May legal na butas na pala. May nakitang legal na butas ayon sa, ito kabibig, share ko sa inyo. Sabihin nyo mang gawa-gawa ni kabibigyan, para sabihin talaga ni Sara ba walang kasalanan. Sino ba nagsabi si VP Sara walang kasalanan? Kailangan talaga niya na humarap din. Di ba? Walang problema. VP Sara is very ready. Ang kanyang mga lawyers very ready na. Di ba? Okay, let's listen to this one. Muling uminit ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bago pa man ito gumulong sa Kamara, kweresyon ng isang dating opisyal ng Malacanang kung may legal basis ba ito base sa mga panuntunan ng Korte Suprema. Narito ang balita.
Dalawang bagong impeachment complaint ang formal na inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga reklamo ay pinangunahan ng Makabayan Coalition at agad na inendorso ng mga kinatawan ng Makabayan Bloc. Pero ayon sa dating Presidential Advisor on Political Affairs na si Attorney Jacinto Paras, may seryosong legal na butas ang mga reklamong ito. Iti Paras, malinaw ang itinakda ng Korte Suprema kung kailan lang maaring maghain ng panibagong impeachment complaint laban sa isang opisyal. Medyo komplikado yan kasi very specific yung desisyon ng ating Supreme Court doon sa desisyon nila noong July 2025. Ni-specify ng Korte Suprema na February 6, saka yung malilift yung one-year bar. Dagdag ni Paras, maaaring maibasura ang mga reklamo dahil posibleng sakop pa rin ito ng one-year bar rule kung saan bawal magsampa ng panibagong impeachment sa loob ng isang taon matapos ang unang reklamo. Pwedeng ma-question yan in the sense na it is filed within the one-year bar rule pa rin yung period. So considered yan as the bar yung complaint na yan. Kung mayroon man maghain ng question sa Supreme Court. Iginit naman ng ilang mambabatas na may pagbabago sa interpretasyon pagdating sa session days ng Kamara. Pero ayon kay Paras, hindi ito binago o nilinaw sa pinal na desisyon ng mataas na hukuman. Matatandaang kamakailan ay tuluyang ibinasura ng Korte Suprema ang naunang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo dahil sa paglabag sa naturang one-year bar rule. Para sa So yun, kabibig. May mga legal na mga butas-butas na pala yan, mga kabibig. Di ba? So, yun, kabibig. Pero ito, kabibig, ha, may nabasa ako dito na komento ni na sinupal, wait muna, kabibig, share ko sa inyo, ha. Ito yun, Ito yung nabasa kong komento, Jay Sonsa versus Percy. Ito, Sabi kasi ni Percy, humanda kang maitala sa kasaysayan bilang kauna-unahang VP na na-impeach hindi minsan kundi 2 beses. Sabi ni Jason sinampal agad si Percy. VP Inday was never impeached dahil sa basurahan pinulot yung ipinasang bayad na ika-4 na article of impeachment not once but twice by the Supreme Court unanimously and with finality. Kaya nga, di ba una sinabi ng Korte Suprema unconstitutional, nag-MR ang Kongreso o final na. So, 2 times din nasupalpal ang Kongreso. Dalawang times nasupalpal ang mga taong pumirma sa impeachment ni VP Sara. So, nakakahiya. Maraming pumirma doon na mga lawyers, maraming pumirma doon na sabi de umano ay nakatanggap ng something-something, naka-something-something. Diba? So, nakakahiya. Nakakaya talaga, bilang kongresista na pumirma ka doon sa impeachment ni VP Sara at mali-mali yung mga proceedings na fina-follow nyo, parang you will be asked by your constituents kung, kongresista namin to? Bakit siya pumirma? Hindi pala niya alam ang proceedings, hindi pala niya alam ang grounds of impeachment. Diba, nakakahiya. Tapos confident sila na, si VP Sara napa-impeach namin sa Kongreso. Ay talaga? Sabi na ng Korte Suprema, unconstitutional. It's because may pride kayo, nag-motion for reconsideration ang Kongreso. Ang nangyari, denied pa rin. Unanimously and with finality na unconstitutional talaga. Sino napahiya? Si VP Sara or ang Kongreso? Ang Kongreso kasi hindi alam ang pinagagawa sa impeachment ni VP Sara. At ngayon, kabibig, nakikitaan na naman ang butas. Diba? Ang aga ng iba nag-file kay VP Sara. Hindi pa nga natapos ang 1-year bar rule. Sabi ni Jing Paras, posibleng yung mga isinadmit ng maaga ay posibleng kasama pa rin yun sa 1-year bar rule. So posibleng mabasura ulit ang impeachment ni VP Sara. Tingnan nyo, kabibig ko. Ay, sabi pa nga ng interview kanina, nag-isip-isip na ang mga kongresista ngayon kung buboto ba sila ng yes or no. Kasi marami mga kongresista bumoto noon ng yes, yung iba, hindi nanalo. At matalino na ang mamayang Pilipino ngayon. Why? Ang baba ng trust rating ni BBM. Negative nga. Paano kayo may endorso sa isang presidente na may negative rating sa trust rating, sa approval rating, at sa
performance rating. Eh, sino maniniwalang tao kung negatibo na ang kanyang ratings? Magpapa-endorso pa ba kayo? So kung ako ang kongresista, tatakbo ako, ay, it's time for me to think twice, 6 times kung may maitutulong pa ba si BBM sa akin sa 2028. Eh baka sa basurahan ako pupulutin. Eh baka yung hindi masyadong sikat na politiko na lalaban sa akin at yung politiko na iyon ay, nako, itinaas ni VP Sara ang kamay, yun pa ang mananalo. Ala ka. Mag-isip-isip na talaga kayo dyan. Yun lang kabibig ang ating Latest Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video kasi ang mga tao ngayon, handang-handa ng sumulat na mga pangalan nyo at every now and then pinopost sa social media. Sabi nga nila Tio Moreno, huwag yung kalimutan ha. Ilistan nyo ang mga kongresistang bumoto ng yes kay VP Sara. And take note, mataas ang trust rating ni VP Sara. So marami ang niwala kay VP Sara. So, you have to weigh the scale. Diba? Yung kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.